Radio Maria brings you Catechism of the Catholic Church. Isang mapagpalang pagbati sa lahat ng mga tagapakinig at tagapagtangkilik ng ating himpilan ng Radio Maria Bringing Christ into your home. Sumasa inyo sa 99.7 FM sa Tarlac, 101.5 FM sa Cagayan, 102.1 FM sa Isabela at 95.9 FM sa Zambales. Ganyan din po naman sa buong mundo sa pamagitan ng ating audio streaming sa ating website sa www.radiomaria.ph at website ng World Family of Radio Maria sa www.radiomaria.org. Sa atin po pakikipagkaisa sa Bitstop Network, napapakinggan din po tayo sa www.eradioportal.com. Sa mga probinsya ng Bataan, Bulacan, Pampanga at Tarlac, tayo rin po nakararating sa pamagitan ng Cable TV Channel 99 sa Comclark Technology and Affiliate Cable TV Networks. At gayon din po naman sa Concepcion Pay TV Network sa Cable TV Channel 81 sa mga bayan ng Concepcion at Capas sa lalawigan ng Tarlac. Kaya't sa atin po pagsasahing papawid ay binabati po natin ang lahat ng mga tagapakinig at tagapagtangkilik ng ating programang Catechism of the Catholic Church sa atin pong himpilan. Ang himpilan ng mahal ni Ina, ang Radio Maria. Ito po si Father Raymond, ang inyo po makakasama sa atin pong talakayan sa araw na ito. Natutukoy patungkol sa mga ilang mga kasagutan sa mga tanong na atin pong natanggap sa mga nakarang araw ng atin pong live and rebroadcasts. At bago po tayo magsimula, tayo po muna ay mag-alay ng isang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal naming Panginoon, kami po ay nagkasala sa inyo. Patawarin po ninyo kami. Nawa, Panginoon, ay makita po namin kung gaano kapangit ang kasalanan, upang ito po ay amin pong lubos na maiwasan. Makita po nawa namin, Panginoon, kung papaanong ikaw ay sinasaktan ng mga kasalanan na ito, upang sa gayon ay lagi kaming manginig at matakot na makagawa ng kasalanan laban sa iyo. Panginoon, ang mundo ay lugmok na sa napakaraming mga kasalanan at hindi na po namin alam kung papaano namin ito malalampasan. Pero batid namin, Panginoon, na ikaw ay nariyan, aming tagapagligtas mula sa kasalanan. Kaya't patawarin po ninyo kami. Patawarin po ninyo kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala, at iligtas mo kami, Panginoon, sa aming kinasasadlakang putik na nakakasakit sa iyo, ang putik ng kasalanan na dumudungis sa aming mga pagkatao. Tulungan mo kami, Panginoon, na isabuhay ang ganap na pagiging mga anak mo sa pamamagitan ng pagsusumikap na laging maging mga banal at matuwid sa inyong harapan. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling at idinadalangin sa pangalan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo bilang iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Maria, Ina ng awa, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
Welcome po sa unang bahagi ng atin pong programa ang Catechism of the Catholic Church. Ito pa rin po si Father Raymond at kayo pa rin po ay nakatutok sa atin pong himpilan ang Radyo Maria, Bringing Christ into your home. Okay, so atin na pong bigyan ng daan ng ilang mga katanungan na atin pong natanggap mula sa ating mga tagapakinig at tagapagtangkilik. From 9451. Good day po, Father. I am your avid listener. Ask ko lang po if Methodist baptism is valid to us Catholics. And if so, can the baptized person receive other sacraments? Thanks po and God bless. At sa atin pong pagsagot ay atin pong uulitin ang katuruan ng atin pong pananampalataya tungkol sa sakramento ng binyag, na ito po ay minsan lamang po nating tatanggapin dahil ito po ay merong indelible mark, okay, na binabago po ang atin pong pagkatao. Okay, binabago po ang kaibuturan at buod ng atin pong pagkatao. Okay, so ang indelible mark na ito ay nananatili sa atin. Hindi po tayo ito iniiwan. At ito po ay isa sa mga bunga ng binyag. Ngunit, papaano po ba natin matatawag ulit ang binyag na valid para nang sa gayon ang indelible mark na ito ay talagang matanggap natin? Meron pong tatlong bagay na kailangan po nating isaalang-alang at dapat present ang mga ito. Una, yung tinatawag po nating formula. At ano po yung formula ng baptism? Ito po yung Trinitarian formula. Kailangan sa sakramento ng binyag ay gamitin ang mga pananalitang ito. Ikaw, binabanggit ang pangalan, ay binibinyagan ko sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Naandoon po ang mga pananalitang ito. Para maging valid, kailangan naandoon itong formula na ito. At tinatawag po natin itong form. Okay? Pangalawa, matter. Binibinyagan gamit ang tubig. Okay? At ang tubig na ito ay dapat fresh water. Hindi po pwede yung tubig ng dagat. Kailangan fresh water. Okay? Yan po yung tinatawag po nating matter. Okay? Matter. At yung pangatlo ay yung correct intention. Kapag sinabi po nating correct intention, yung minister o yung gumaganap ng binyag, kailangan nasa sa kanyang intensyon na binyagan ang isang tao ayon sa isipan ng simbahan, na ang taong binibinyagan ay magiging bahagi ng katawan ni Kristo. Magiging bahagi ng sambayanan na pinili ng Diyos. Magiging bahagi ng simbahan. So naandito po yung tatlo na mga bagay na ito na mahalagang makita po natin para ang isang binyag ay valid. Now, itinuro po natin sa mga nakaraang mga talakayan natin na ang atin pong simbahan ay kumikilala sa mga binyag ng ilang non-Catholic communities or non-Catholic churches. Dahil makikita po naman natin ang tatlong mga importanteng mga bagay na ating nabanggit. Ngayon, isa po sa mga simbahan na kinikilala po ng atin pong simbahan bilang ang kanilang binyag ay valid ay ang Methodist Church. Okay?
as they are part of the mainstream Protestant churches. Now, valid po yung kanilang binyag at sila ay kinikilala nga natin din namang mga Kristiyano. Ngunit, dahil sila ay faithful, sila ay baptized, pwede po ba nilang tanggapin ang atin pong mga sakramento? Ang katanungan po natin na ito ay sinasagot po natin na as a Methodist, they cannot. But if they will, as a baptized, come to the one true Church of Christ, which is the Holy Catholic Church, then they will receive it. Bakit? Kasi po, ang mga tatanggap lamang ng mga sakramento at may mga karapatan na tumanggap sa mga sakramento ay ang mga binyagan na in full communion with the church. Okay? Dahil in full communion sila, buong-buo ang kanilang pakikibahagi at pakikiisa sa simbahan, sila ay may karapatan na tanggapin ang mga sakramento ng ating pananampalataya. Ngayon, hindi po ba sinasabi na ang binyag ang nagbibigay ng karapatan para ang isang mananampalataya ay tumanggap ng mga sakramento ng simbahan? At marahil dito po kayo nang gagaling sa inyo pong katanungan. Tama po iyon. Pero ang atin pong sinasabi nabibigyan ng karapatan ang sino man natanggapin ang mga sakramento ng ating simbahan kung yung tinanggap nilang binyag ay ayon sa ritual ng ating simbahan. Kung saan sa ritual na ito, sila ay may pagpayag na pumasok into a full communion with the church. So yun po ang atin pong kasagutan sa inyo pong naipadalang katanungan. Maraming salamat po sa inyo. Okay. From 5477, very good morning po. Maraming salamat sa pagpapaliwanag, Father. More power and God bless. Okay? Parang kilala ko yata itong number na ito, ano? At parang namimiss na natin siya dito sa atin pong programa, no? Kung nakikinig ka man ngayon at alam ko na ikaw ay nakatutok sa ating himpilan, hinihintay ka na ng ating mga tagapakinig, ikaw ay magbalik na. At tumungo na dito sa ating himpilan para samahan na ulit tayo sa ating programa, no? Nako, kilala po ninyo yan. Isa po sa mga naging mga regular partners natin dito sa atin pong programa. Okay? From 0257, good day po, Father Raymond. And ito po yung kasama po natin si Father Randy. Ang ganda po ng pagpapaliwanag ninyo about sa pagsamba. I enjoy listening the program while I'm in the office. This is Dan Del Rosario po. Thanks, Fathers, and more power. Yan, maraming salamat po, Kuya Dan. Thank you very much sa iyong pakikinig. At sana ay marami pa tayong natutulungan tulad ninyo, no, na kahit na sa gitna ng kanilang mga trabaho, sa gitna ng kanilang mga pinagkakaabalahan, nakakatutok pa rin sa ating himpilan at nakakapulot, no, kahit papaano ng mga kaalaman na nagpapalawak at nagpapalalim, no, ng atin pong kaalaman sa ating pananampalataya. No, napakahalaga po niyan, ano? Kasi ito po ay isang pagdudulot ng kalayaan sa ating mga sarili. Saan pong kalayaan? Kalayaan sa kawalan ng kabatiran sa ating pananampalataya. Alam po ninyo, I'm a frequent visitor and the same time user ng atin pong mga social networking sites. And
it pains me to see many non-Catholics bashing our church, trying to disprove what we believe, and trying to question why we believe this and that. Even using our own Bible, the Word of God, which was written for us Catholics, in order to really try to make a point na ang atin daw, sinasabi kong daw kasi ito ay kanilang opinion, ay ang ating daw pananampalataya ay mali. At alam nyo naman po kung ano yung mga usual na ipinupukol po sa atin bilang mga Katoliko patungkol sa ating pananampalataya. Okay? Naandyan yung sa mga ribulto, naandyan yung kay Mama Mary. Okay? Naandyan yung sa ating Santo Papa. Naandyan yung mga pagkakamali na nakikita nila sa ating mga pari. At marami pang iba. At kapag ako ay nagbabasa sa mga reactions, may mga Katoliko na nagagalit sa mga reactions or opinions na mali naman talaga na ibinabato patungkol sa ating pananampalataya. It's as if alam na alam nila talaga yung ating pananampalataya, na yung kanilang inaakusa sa atin, yun talaga yung ating paniniwala. When in fact, it is not. It is a total display of, sabihin po natin, ignorance about the Catholic faith. And on the part of those nagagalit na mga Katoliko naman, pareho din halos yung ipinapakitang display of ignorance. Sa kanilang pagsusumikap na ipagtanggol ang pananampalataya, sa kanilang pagsusumikap na ipakita at ipaliwanag na hindi yon ang pinaniniwalaan ng mga Katoliko, nakakagamit sila ng mga uri ng pananalita na masama. And at the same time, nakakagamit din po sila ng mga pananalita na ito'y sarili na rin nilang kuro-kuro kung paano ipaliwanag ang pananampalatayang Kristiyano-Katoliko. And it is a display of ignorance on the part of many Catholics about their own faith. Kaya nga, ito pong ginagawa po nating pagsusumikap sa atin pong programa, sana makarating sa mga mas marami pang mananampalataya ng simbahang Katolika. Para nang sa gayon alam talaga natin kung ano ba ang pinaniniwalaan at papaano ba natin ipapaliwanag ang ating paniniwala sa mga accusers natin, okay? Sa mga pumupuna sa atin, patungkol sa ating mga pinaniniwalaan. Okay, kaya sana katulad po ni Kuya Dan Del Rosario, marami ang makinabang sa atin pong mga ginagawang paglilingkod dito sa ating himpilan sa pagpapaliwanag ng ating pananampalataya sa pamamagitan ng pakikinig sa Radyo Maria at sa pagbabahagi ng Radyo Maria sa iba. Yan, okay? Maraming salamat po sa inyo. Okay? Pagdadagdag bilang pagninilay sa kanya pong mga napakinggan patungkol sa ating mga past discussions. From 2690, Father, to add, ask ko po. This is a question. Ewan ko po kung laging naupo lamang na nakikinig ang ibang members habang nagpipreach ang kanilang ministro. Paano kaya sumasamba kung ni Cruz o larawan man lang sa kanilang harapan ay wala? Di posible nakafocus sila lagi sa mga mukha ng kanilang mga ministro. Kaya nga po siguro ang iba ay sunod-sunuran na lamang sa kanilang mga ministro. I think sa ating relihiyon ay naaayon din naman sa Biblia ang pagluhod ng mga Katoliko sa isang paraan sa pagsamba sa Diyos. Sabi nga,
Mahalin mo ang Diyos ng buong mong isip, puso, kaluluwa at lakas. So, walang masama kung ipakita, gamitin lahat ang ating sense at mental faculties sa oras ng pagsamba sa Diyos. Thanks po. Maraming salamat po sa inyo pong pagbabahagi. Isa po ito sa mga issues sabihin na natin, okay? Yung mga may larawan at may mga ribulto sa atin pong harapan. Okay? Muli, sasabihin sa atin, ipupukol sa atin, nako, kayong mga Katoliko, hindi nyo ba alam na sinasabi sa banal na kasulatan na huwag gagawa ng mga larawan o ng rebulto nino man sa ibabaw ng langit, sa ilalim ng dagat o sa lupa, okay? At wag ninyong paglilingkuran ng mga ito dahil ito ay kasuklam-suklam sa harap ng ating Panginoon. Ito po yung palagi po nating na-encounter na ipinupukol po sa atin, hindi ba? Okay. Now, tandaan po natin, anumang pagsamba ng anumang imahen, ito man ay imahen ni Jesus o imahen ng mga santo, ay ikinukundina, uulitin ko po ikinukundina ng simbahang Katoliko. Sapagkat tayo din ay sumusunod sa kautusan ng ating Panginoon na huwag gumawa ng anumang Diyos-Diyosan dahil iisa lamang ang ating Diyos. Okay? Iisa lamang at siya lang ang karapat-dapat natin na sambahin. Now, sasabihin meron kayong mga imahen. Niluluhuran ninyo yan. Nagdarasal nga kayo sa kanilang mga harapan. Niyuyukuran ninyo. Kayo na mga Katoliko. Kaya kayo ay merong violation ng first commandment ng ating Panginoon na huwag magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa Kanya. Basahin po natin ang mga katuruan ng ating pong pananampalataya patungkol dito. Sa Catechism of the Catholic Church 2129, the divine injunction included the prohibition of every representation of God by the hand of man. Deuteronomy explains, since you saw no form on the day that the Lord spoke to you at Horeb out of the midst of the fire, beware lest you act corruptly by making a graven image for yourselves in the form of any figure. It is the absolutely transcendent God who revealed himself to Israel. He is the all, but at the same time, he is greater than all his works. He is the author of beauty. And we affirm that. Di ba? Ito yung sinasabi ng atin pong simbahan. Pero, ipagpatuloy po natin ang katuruan ng ating pananampalataya. Catechism of the Catholic Church 2130. Nevertheless, already in the Old Testament, God ordained or permitted the making of images that pointed symbolically toward salvation by the incarnate Word. So it was with the bronze serpent, the Ark of the Covenant, and the cherubim. Dito ay pinapaalala naman sa mga nagsasabi na masama daw ang mga imahen na ipinag-uutos ng Panginoon sa Old Testament at ito ay kanyang pinayagan na gumawa ng mga imahen. Ng mga imahen. Na
na magpo-point symbolically patungo sa kaligtasan na tatanggapin natin kanino? Sa incarnate word, sa salitang nagkatawang tao. Bilang siya, hindi ba ay binabanggit sa banal na kasulatan na image of the invisible God. Sino yun? Si Jesus Christ. Colossians 1 verse 15. Yan ang sinasabi. Na doon sa Old Testament, sa unang batas na pinagkaloob ng Diyos, ang sabi niya, huwag kayong gagawa ng kahit na anumang imahen ng Diyos. Kasi nakita niyo naman, nagsalita siya na wala siyang imahen. Pero, yayakapin niyang isang imahen sa pamamagitan ng incarnate word. At siya ang image of the invisible God. Sino yun? Si Jesus Christ. Kaya nga, sa simula't simula pa, pinag-utos na niya, gumawa kayo ng mga imahen na makatutulong sa inyo para makilala ninyo ang aking presensya at makita ninyo ang aking pag-ibig at pagliligtas sa inyo. Katulad ng ano yung mga ipinag-utos, bronze serpent, di ba? Kay Moises, nung nagreklamo ang mga Israelita dahil pinagtututuklaw na sila ng mga ahas at namamatay na sila. Kaya ano ang sabi ng Panginoon kay Moises? Sige, gumawa ka ng bronze serpent. Pagkatapos ilagay mo sa isang lugar kung saan makikita ng lahat. At sino man ang matuklaw na ahas at tumingin sa bronze serpent na yan, hindi mamamatay, maliligtas. The Ark of the Covenant, di ba? Ipinag-utos ng Panginoon kung papaanong ang Ark of the Covenant ay gawin. At may mga images sa Ark of the Covenant. Ang Ark of the Covenant din ay hinaharap ng mga Hudyo kapag sila'y nagdarasal. At lahat ng kanilang pagdarasal ay patungo sa Ark of the Covenant, as the Ark of the Covenant points to the presence of God. Di ba? Binibigyan ng maringal na prosesyon, lugar, ang Ark of the Covenant. Iniinsensuhan because it points to the image of God. And on top of the Ark of the Covenant is what we call the cherubim, mga anghel. At ipinag-utos ng Panginoon na gumawa ng imahen ng mga anghel. And so, is it really a blanket statement that images should be totally forbidden? No. Why? Because images are images only. They are not gods or goddesses. Hindi sila mga Diyos-Diyosan. And in the same way, ganyan din ang itinuturing na pangunawa ng simbahan patungkol sa mga ribulto. Okay? Sila'y mga imahen lamang at hindi sila yung mga Diyosan. Dahil yung paglilingkod ay hindi para sa kanila. Ito ay para sa mga inirirepresenta nila. At sino ang nirirepresenta ng imahen ni Jesus? Kapag tayo ay nananalangin, kay Jesus tayo nagdarasal. O bakit may mga santo kayo? Yung mga santo ay mga paalala ng kabanalan ng Diyos na ibinahagi niya sa kanila. At kung papaanong nagtagumpay ang mga taong ito sa pagtugon sa panawagan ng Diyos sa buhay kabanalan. At sila'y napakalaking paalala, no, para sa mga naglalakbay pa lamang dito sa lupa na may pag-asa na maging mga banal. At yan ang mga santo. No? Kaya ginagawan din natin sila ng imahen para nang sa gayon, mapaalalahanan tayo sa mga naging buhay nila at pagsusumikap sa pagsunod kay Kristo. No? At saan nanggagaling lahat ng mga ito? Sa new economy of images. Dahil sa si Jesus, Colossians 1:15, ay ang visible image of the invisible God. Nagbago na, mas lalo't higit, ang ating pangunawa sa mga imahen. Dahil ito ay isang maringal na pagpaparangal, no, sa Diyos at sa mga banal ng Diyos.